pagbiyahe ng barko mula Pilipinas patungong Amerika ay hindi sumusunod sa isang tuwid na guhit sa mapa, flat map, dahil sa hugis ng ating mundo at sa mga kondisyon ng karagatan. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit madalas dumaan sa bandang Japan o sumasabay sa hilagang ruta ang mga barko. Isa, ang Great Circle Route. Kahit mukhang mas malayo sa flat na mapa ang pagdaan sa itaas, malapit sa Japan at Alaska, ito ang pinakamaikling distansya sa isang bilog na mundo, sphere. Kung kukuha ka ng sinulid at itatapat ito sa isang globo mula Maynila hanggang Los Angeles, mapapansin mong ang pinakamaikling linya ay paarkong paitaas patunog hilaga, hindi diretso pa kanan. Dalawa, ang Kuroshio Current, agos ng dagat. Ang mga barko ay parang lumalangoy sa ilog, mas mabilis at mas tipid sa fuel kung sasabay sila sa agos. Ang Kuroshio Current ay isang malakas na agos na nanggagaling sa silangan ng Pilipinas paakyat ng Japan at tumatawid sa Pacific Ocean. Sa pagsunod sa rutang ito, nakakatipid ang mga shipping companies ng libo-libong dolyar sa krudo. Tatlo, kaligtasan at logistika. Refueling at supply. Ang Japan ay nagsisilbing mahalagang stopover para sa mga barkong nangangailangan ng maintenance, pagkain o krudo bago ang mahabang tawid sa gitna ng Pacific. Masamang panahon, ang gitnang bahagi ng Pacific Ocean ay madalas magkaroon ng malalakas na bagyo. Ang pagdaan sa mas hilagang ruta, North Pacific Route, ay minsan mas ligtas depende sa season. 4. Port rotation negosyo. Karamihan sa mga barkong kargamento, cargo ships, ay hindi bumibiyahe para sa isang destinasyon lamang. Humihinto sila sa Japan para magbaba ng mga produktong galing Pilipinas, magkarga ng mga sasakyan o electronic parts mula Japan na dadalhin din sa Amerika. Sa madaling salita, mukha lang itong malayo sa mapa pero sa realidad ito ang pinakamabilis, pinakamura at pinakapraktikal na paraan para makarating sa Amerika.